Ang mga aralin sa video na ito ay una, mga tanaga na sinulat ni Ildefonso Santiago Santos. Ikalawa, kahulugan at mensahe ng mga tanaga na sinulat ni Ildefonso Santos. Narito na ang ilan sa mga nakilalang tanaga na sinulat ni Ildefonso Santiago Santos. Tandaan, ito ay mula sa internet at limitadong resulta ng paghahanap lamang. Maaari kang gumamit ng ibang reference para sa mas ikatututo mo ng pag-aaral ng tanaga. Handa ka na ba? Basahin natin ng sabay ang tanaga na sinulat ni Ildefonso Santiago Santos. Palay siyang matino, nang humangay yumuko, ngunit muling tumayo, nagkabunga ng ginto. Narito ang maaari mong gabay sa pagpapaliwanag ng una nating tanaga na binasa. Ginamit ang palay bilang simbolo ng katatagan at pagkabuhay ng mga Pilipino, lalo na sa konteksto ng digmaan o krisis. Halimbawa na lamang noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ang palay ay maaari ding sumimbolo sa tao o bayan. Yumuko sa unos o humangi, ngunit bumangon at nagbunga ay sumisimbolo naman sa pagbangon, pag-asa at ani. Ang tema ng tanaga na binasa natin ay tatag at muling pag-ahon matapos ang kaguluhan. Sa unang dalawang linya, ang palay, tao o bayan, ay yumuko dahil sa unos, humangi, yumuko. Pero hindi ito tuluyang bumagsak. Sa halip, muling tumayo at nagkabunga ng ginto. Ibig sabihin, muling umunlad o nabigyan ng ginto. Tagumpay, pag-asa, bunga ng hirap ang sinisimbolo. Ikalawang tanaga na sinulat ni Ildefonso Santos ay narito. Kabibe, ano ka ba? May perlas maganda ka. Kung idikit sa tainga, nagbubuntong hininga. Ang tanagang ito ay madalas maunawaan bilang metapora sa isang tao o marahil babae na may pagpapahalaga sa sarili ngunit may kahinaan ng loob o hindi nakikita ang tunay niyang halaga. Ang kabibe o talaba ay may perlas, isang hiyas sa loob, kaya mukhang mabuting bagay sa labas. Ngunit sa linya na kung idikit sa tainga, nagbubuntong hininga, para bang ang kagandahan o kabutihan nito ay hindi agad nakikita at may malalim na damdamin o hininga kapag tinamaan o napapansin. Ayon sa ilang pagsusuri, maaari itong maglarawan ng kawalan ng tiwala sa sarili o pagiging mahiyain, ngunit may likas na ganda o potensyal. Ang ikatlong tanaga na isinulat ni Ildefonso Santos ay narito. Alipatong lumapag, sa lupa nagkabitak, sa kahoy na lugayak, sa puso naglagablab. Sa unang linya, alipatong lumapag, parang bumaba ang isang bagay o damdamin sa lupa. Pagkatapos, nagkabitak. Nagkaroon ng bitak, kawalan ng pagkakasundo o kaguluhan. Sa kahoy na lugayak naman, parang may lumago sa kahoy. Maaaring simbolo ng bagong buhay o inspirasyon. At sa huling linya, sa puso naglagablab, ang damdamin ay nagliyab. Maaaring pag-ibig, sigla o inspirasyon. Maaari ring tag-init. Dito ay maaaring literal o simboliko. Maaaring tumukoy sa mainit na panahon, ngunit sa kontekstong metaporikal. Maaaring sumagisag sa isang damdamin, pag-ibig, pagnanasa, pagnanais, o pagbabago ng kalagayan. Si Ildefonso Santiago Santos ay isa sa mga makatang muling nagbigay halaga sa tanaga noong panahon ng Hapon sa Pilipinas.
Gaya ng nakikita sa mga halimbawa, ang wika niya sa Tanaga ay simple ngunit puno ng talinghaga. Hindi siya gumagamit ng sobra-sobrang komplikadong salita, ngunit bawat linya ay may malalim na kahulugan. Gumagamit siya ng mga larawan mula sa kalikasan, palay, kabibe, kahoy, bilang metapora para sa buhay ng tao, mga damdamin, hirap, tagumpay, lalo na sa tanagang palay. May malinaw na tema ng pagbangon pagkatapos ng kahirapan. Isang mensahe ng katatagan at pag-asa sa tag-init. Maaaring nagpapahayag siya ng malalim na emosyon. Ang kailap at apoy sa puso ay nagpapahiwatig ng malakas na damdamin, maaaring romantiko o inspirasyonal. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.